Magandang araw sa inyong lahat. Si Miss Jen po ulit ito at welcome po dito sa ating paboritong tahanan, mga kwento ni Miss J. Ayan, lagi po nating pinagpapasalamat sa itaas ang opportunity na ito, no, na for me na makapag-share ng stories po sa inyo na isinulat ng ating mga magagaling na writers. Alam ko po na naging tahanan na ito ng marami sa inyo dyan, lalong-lalo na sa ating mga kababayang OFWs na kahit malayo sila sa kanilang pamilya at sa ating bansa, ay parang nafe-feel at home na rin sila dahil sa mga makapinoy na stories, love stories natin dito sa mga kwento ni Miss J. Kaya naman syempre, wag nating palampasin na mabate ang iilan sa kanila, no? And even those listeners and supporters watching here from the Philippines. So, hi dyan kay Ma'am Regina Magdura from Riyadh, Saudi, na from Bukidnon daw po siya, Bisayang Dako. Okay, hi ma'am. Mayong adlaw din ha sa imuha. And to Anita Mercado from Dumaguete. To Mel Talisik. Hi po sa inyo dyan. And to... Hanap natin yung gustong magpa-shoutout. Sa Kaparo family ng Hamurawon, Almeria, Leyte. So, pagbati po yun from Norz Contapay, listening from La Union. Ayan, thank you ma'am for listening and for supporting the program. And also to Malasarte family sa Negros Occidental from Moscow. Ayan, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Kaya naman wag na nating bitinin ang lahat dahil ngayon, bagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan at eto nga po ang kwentong pinamagatang Nagpalahi sa gwapong bilyonaryo. Kaya naman po kung handa na kayo dyan, abaay, tumutok na. Tom, nasa na yung blue folder? Yung may pirma ng mga board members ng Henderson Group. Bilisan mo, parating na sila. Halos magkumahog si Autumn sa paghalungkat sa malaki niyang shoulder bag habang hawak ng kabilang kamay ang nagiinit na iPad. Sa edad na 30, hindi niya sukat akalain na ang magiging career niya ay ang maging personal assistant ng sarili niyang kuya. At hindi lang basta kuya, isang perfectionist, spotlight-hogging, at laging natatarantang kuya na si Austin. Kuya, kalma, nandito lang sa bag ko. At please lang wag kang sumigaw. Nasa tapat tayo ng conference room. Nakakahiya sa mga receptionist. Bulong pa ni Autumn habang sa wakas ay nahugot na ang asul na folder. Inabot niya ito kay Austin, na agad namang nag-ayos ng kanyang mamahaling suit. Good, paano kung wala ka? Ewan ko na lang talaga. Sabi ni Austin sabay buntong hinto. Sige na, pumasok ka na sa loob. I-set up mo na yung projector. Kailangan maklose natin tong deal na to ngayong gabi. Ayoko na mag-overtime bukas. Copy, boss. Sagot ni Autumn na may kasamang irap, pero ginawa pa rin ang utos. Ito ang buhay ni Autumn. 30 years old, single, walang love life, at tagasalo ng lahat ng kalat ng kapatid niya. Hindi naman sa walang nagkakagusto sa kanya, maganda naman si Autumn. Matangkad at may itsura. Ang problema, masyadong mataas ang standards niya. May rules siyang tinalaga para sa sarili niya na hinding-hindi niya babaliin kung magkaka-boyfriend siya. Una sa lahat, dapat gwapo. Walang sabit. Gusto ko ng magandang lahi. Lagi niyang sinasabi sa mga kaibigan niya kapag tinutokso siyang tatanda siyang dalaga. Kung magkakaanak man ako sa hinaharap, gusto ko yung sharp yung jawline, matangos ang ilong at may height. Ayoko ng tsamba-tsamba lang. At dahil sa rule na yon, nanatili siyang birhen at walang naging seryosong relasyon hanggang sa umabot siya sa ganoong edad. Matapos ang halos 3 oras na palitan ng mga technical terms, computations, at pilit ng ngiti sa mga kliyente, sa wakas ay narinig din nila ang pinakahihintay na salita. It's a deal, Mr. Henderson. Nakikipagkamay na si Austin sa CEO ng kabilang kumpanya. Nakahinga naman ng maluwag si Autumn habang nagliligpit ng mga gamit. Natapos din. Nang makaalis ang mga kliyente, agad na hinarap ni Austin ang kapatid. Autumn, rules are rules. Dahil na-close natin to, sagot ko ang kahit na anong inumin mo ngayong gabi. Go to the bar with your friends. Deserve mong mag-relax.
Magpapasundo na lang ako kay Mang Tomas. Sabi pa ni Austin sabay abot ng block card niya. Kuminang naman ang mga mata ni Autumn. Talaga? Wow! Gumagwapo ka sa paningin ko ngayon, kuya. Sige na, mauna ka na. Naghihintay na sila Chloe sa bar sa BGC. Huwag masyadong magpakalasing ha. Tatumpu ka na. Mahirap na yung hangover sa edad mo. Pang-aasar pa ni Austin bago tuluyang lumabas ng office. Che, mas bata pa rin ako sa'yo, no? Sigaw ni Autumn habang nagmamadaling mag-retouch ng lipstick sa harap ng salamin. Pagdating sa bar sa BGC, halos mayanig ang dibdib ni Autumn sa lakas ng tugtog. Amoy mamahaling pabango, alak at usok ang paligid. Agad niyang natanaw sa isang VIP booth ang mga kaibigan niyang sina Chloe at Lexi na kumakaway sa kanya. Oh my God, Autumn! Dumating na rin sa wakas! Tilipan ni Chloe sabay abot agad sa kanya ng isang baso ng tequila. Congratulations sa close deal niyo ni Austin. Salamat. Grabe, akala ko mauubos na yung utak ko sa meeting na to. Sagot pa ni Autumn, sabay tungga sa alak. Gumuhit ang init sa lalamunan niya, pero masarap sa pakiramdam. Isa pa nga. Woo! Hinay-hinay lang girl ah. Baka mamaya niyan kung ano nang magawa mo. Biro naman ni Lexi habang sumasayaw sa upuan niya. Ano ba kayo? Minsan lang to. At saka, hawak ko yung card ni kuya ngayon. Libre lahat! Panggatong pa ni Autumn. Dahil sa sobrang saya, ginhawa at pakiramdam na malaya siya mula sa trabaho. Hindi na malaya ni Autumn kung ilang baso na ng cocktails at shots ang naitatapon niya sa kanyang sistema. Ang kwentuhan nila ay napunta sa karaniwang chismis. Ang hindi niya pagkakaroon ng kasintahan. Seryoso, Autumn, 30 ka na. Kailan mo ba ibababa yung standards mo? May nakilala akong pinsan ng office mate ko. Mabait naman, accountant. Stop right there, Chloe. Putol pa ni Autumn. Medyo slurred na ang pananalita pero nandoon pa rin yung vision niya. Sabi ko naman sa inyo, diba? Dapat gwapo. Gusto ko ng magandang lahi. Kung hindi pasok sa standards ko, wag na lang. Masaya naman akong mag-isa. Bahala ka. Baka maging gamo-gamo ka na lang dyan. Tawa pa ni Lexi. Makalipas ang ilan pang oras, naramdaman ni Autumn ang bigat ng kanyang pantog. Umiikot na rin ng kaunti ang kanyang paligid. Guys, sandali lang CR lang ako. Medyo lunod na yata ako sa alak eh. Paalam niya habang pilit na tumatayo ng diretso. Kaya mo pa ba? Samahan ka na namin. Alok pa ni Chloe. Nako, kaya ko. CR lang naman, hindi naman ako mawawala. Sabi pa ni Autumn sabay pagpag ng kamay at naglakad patungo sa direksyon ng banyo sa may madilim na hallway ng bar. Medyo pasuray-suray na si Autumn habang naglalakad sa hallway. Malamig ang aircon pero nararamdaman niya ang init sa kanyang mga pisngi. Nang malapit na siya sa pinto ng comfort room, bigla siyang napatigil nang may marinig na nag-aaway sa isang gilid, malapit sa exit door. Miguel, please. Let's talk about this. Hindi naman totoo yung nakita mo. Sigaw pa ng isang babae. I said, we're done, Bianca. Get out of my face. Malamig at baritonong boses ng isang lalaki na sumagot. No, I won't let you leave just like this. Medyo nakiisyoso ang lasing na utak ni Autumn. Huminto siya at lumingon sa direksyon ng boses. Pero bago pa man niya maaninag kung sino ang mga ito sa dilim, biglang bumukas ang pinto ng exit at may isang malaking figura na mabilis na lumapit sa kanya. Hindi na nakapagsalita pa si Autumn nang bigla siyang hawakan ng dalawang malalaking kamay sa bewang at marahas ngunit swabe siyang hinila paharap hanggang sa sumandal ang likod niya sa malamig na pader ng hallway. What the? Hindi natapos ni Autumn ang sasabihin niya dahil sa isang kurap ng mata. Naramdaman niya ang paglapat ng isang pares ng labi sa sarili niyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Autumn. Isang lalaki ang humalik sa kanya. At hindi lang basta halik. Mariin. Marahas. Pero puno ng kakaibang emosyon na tila bagigil ito. At galit na nilalantakan ng mga labi niya. Miguel! Narinig pa ni Autumn ang galit at gulat na sigaw ng babaeng nagngangalang Bianca mula sa hindi kalayuan. How dare you! Dapat sana ay manununtok si Autumn ngayon. Dapat ay tinutulak niya ang estrangherong ito. Pero ewan niya kung dahil ba lang sa sobrang dami ng alak na nainom niya o dahil sa kakaibang sensasyon
na nararamdaman niya sa ginagawa nito sa sariling labi. OMG, sabi ng utak ni Autumn. Sa halip na lumayo, mas lalo pa niyang hinapit ang sarili papalapit sa lalaki. Ang mga kamay niya na nasa dibdib nito kanina ay dahan-dahang gumapang paakyat sa batok ng lalaki. Pinulupot niya ang kanyang mga daliri sa maikling buhok nito. Narinig na lang niya ang tunog ng nagmamadaling mga hakbang palayo. Malamang ay umalis na ang babaeng umiiyak. Pero silang dalawa hindi pa rin tumitigil. Hanggang sa tuluyan na silang tumigil sa paghahalikan, hingal na hingal si Autumn at halos hindi na niya maitayo pa ng maayos ang kanyang mga paa. Matangos ang ilong, sharp ang jawline, at ang mga mata nito ay parang sa agila. Mabangis, pero nakakaakit. At ang katawan? Ramdam na ramdam ni Autumn ang matitigas na muscle sa dibdib nito habang magkadikit sila kanina. Rule number 1. Gwapo. Saad ng utak pa ni Autumn. Magandang lahi. Are you alone? Tanong pa ng lalaki. Hindi nakasagot ng maayos si Autumn. Tumango lang siya habang nakatitig sa mapupulang labi nito. Oo, mag-isa lang. Isang tipid at mapanganib ng ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Good. Let's get out of here. Hindi na nag-isip pa si Autumn. Ang tanging alam niya, dinala siya ng mga paa niya, kasunod ang lalaki palabas ng bar. Diretso sa isang mamahaling sasakyan na naghihintay sa parking lot. Ang alak sa katawan niya ang nagdikta sa lahat ng mga sumunod na nangyari. Kinaumagahan, nagising na lang si Autumn dahil sa sinag ng araw na tumama sa kanyang mukha. Unang naramdaman ng katawan niya ay ang matinding sakit ng ulo. Ang sakit. Ungol niya habang hinahawakan ng kanyang noo. Pero unti-unti, napapansin niyang hindi malambot na una ng una niya. At hindi rin kama ang hinihigaan niya. May narinig siyang mahinang ugong ng aircon. At amoy na amoy niya ang mabangong amoy ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Autumn at bigla siyang napaupo. Nasa loob siya ng isang magarang sasakyan, isang mamahaling SUV. At ang mas nakakagulat, wala siyang suot na kahit na ano. Nakakumot lang siya ng isang malaking jacket na halatang pagmamay-ari ng lalaki. Agad siyang lumingon sa tabi niya. Doon niya nakita ang lalaki kagabi. Natutulog ito. Nakayaka pa rin ang isang braso sa bewang ni Autumn. Ang mukha nito kapag tulog ay mas lalong kitang-kita ang perpektong features. Ang matangos na ilong, ang mahahabang pilik na mata, at ang labi na naghatid sa kanya sa langit kagabi. Bumalik sa utak ni Autumn ang lahat ng nangyari. Ang halikan sa hallway, ang pagpunta sa sasakyan, ang mga hawak, ang mga ungol, at ang katotohanan na ibinigay niya ang kanyang virginity sa isang lalaki na hindi niya man lang kilala ang pangalan. Oh my God! Bulong ni Autumn. Nabigla siya, oo. Pero nanaig ang pride at ang takot niya sa nangyayari. Sino ba naman ang hindi matatakot? Kung magising ka na lang, naisuko mo na yung iyong bataan. Hindi ka ba tatakbo? Hindi na niya pinansin pa ang lalaking mahimbing na natutulog at tila walang balak magising agad. Dahan-dahan niyang inalis ang braso nito sa kanyang bewang. Maingat siyang gumapang sa backseat kung nasaan ang mga nakakalat niyang damit kagabi. Nasaan na yung underwear ko? Heto. Yung dress? Heto. Bulong pa niya sa sarili habang mabilis na nagbibihis kahit na sumasakit ang ulo niya at medyo may kirot pa sa ibabang bahagi ng katawan niya. Nang matapos siyang magbihis, tiningnan niya ang lalaki sa huling pagkakataon. Gwapo ka sana, kuya. Kaya lang hindi ako pang one night stand na maghihintay na magising ka at magka-awkwardan tayo dito. Sabi pa ni Autumn sa mahinang boses. Maingat niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Lumabas at dahan-dahang isinarado yon ng walang ingay. Pagkaikot niya, napagtanto niyang nasa parking lot pa rin pala sila ng isang hotel malapit sa BGC. Agad siyang naglakad ng mabilis patungo sa kalsada upang mag-abang ng taxi. Habang nasa loob ng taxi pa uwi ng kanyang kondo, humawak si Autumn sa kanyang dibdib.
Humihinga siya ng malalim. Kalimutan mo na yun, Autumn. Isang gabi lang yun. Nadala ka lang sa alak. At least, pasok sa standards mo yung kumuha ng first time mo. Magandang lahi. Pampalubag loob niya sa sarili habang pilit na ibinabaon ang alaala ng gabing yun. Makalipas ang 2 buwan, dito na nagsimula ang dilubyo ni Autumn dahil hindi niya maintindihan ang sarili niya. Palagi siyang inaantok at gutom. Autumn, ano ba? Kanina pa kita tinatawag. Nakatitig ka lang dyan sa baso mo ng tubig. Bulyaw pa ni Austin habang may hawak na mga papeles sa loob ng opisina nito. Natauhan si Autumn. Lumingon siya sa kanyang kapatid. Medyo maputla ang mukha at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ano ulit yun, kuya? Pasensya na. Medyo masama lang yung pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Sabi ko, kailangan natin iset ang meeting kasama ng CEO ng Veles Enterprises. Sila ang pinakamalaking investment firm ngayon. At kung makuha natin ang tiwala nila, stable na ang kumpanya natin sa susunod na 5 taon. Paliwanag pa ni Austin bago tumitig ng maayos sa kapatid. Teka nga, anong masama yung pakiramdam? 3 linggo mo na akong laging tinatanggihan sa mga lunch at napapansin kong babalik-balik ka sa banyo. Wala to. Siguro dahil lang sa stress o sa kinakain ko. Pagsisinungaling pa ni Autumn. Pero ang totoo, kinakabahan na siya. 2 buwan na siyang hindi dinalaw ng kanyang buwanang dalaw. At tuwing umaga, parang palaging bumabaliktad ang sikmuran niya. Siguraduhin mo lang, o eto yung background ng CEO. Miguel Veles ang pangalan niya. Bata pa, galing sa pamilya ng mga bilyonaryo. Pero matindi yung track record sa negosyo. Masungit daw at walang sinasanto. Kaya mag-ingat ka sa mga email mo sa kumpanya niya. Paalala pa ni Austin. Nang marinig ni Autumn ang pangalang Miguel, biglang may nag-flashback sa utak niya. Ang boses ng babae sa bar. Miguel, please! Let's talk about this! Agad na umiling si Autumn. Maraming Miguel sa mundo, Autumn. Huwag kang paranoid. Bulong pa niya sa kanyang sarili. Nang hapong ding yun, hindi na nakatiis pa si Autumn. Habang break time, palihim siyang pumunta sa pinakamalapit na butika at bumili ng 3 piraso ng pregnancy test kit. Pagka-uwi niya sa kanyang kondo, agad siyang pumasok sa banyo upang gamitin ang mga yun. Habang naghihintay ng 5 minuto, parang sasabog ang dibdib ni Autumn sa kaba. Ni hindi niya alam kung paanong magdasal sa mga sandaling yun. Nang tingnan niya ang mga test kit na nakalapag sa ibabaw ng lababo, tila huminto ang mundo niya. 2 pulang guhit. Sa 3 magkakaibang test kit, parehong 2 pulang guhit ang nakasulat. Buntis ako. Bulong pa ni Autumn, ang kanyang boses ay nanginginig. Napahawak siya sa kanyang tiyan, napatag pa rin sa mga sandaling yun. Buntis ako sa lalaking hindi ko man lang alam kung anong klaseng tao. Kinaumagahan, pumasok si Autumn sa opisina na parang isang zombie. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kapatid niya o kung sasabihin niya ba talaga. Paano na ang trabaho niya? Paano na ang buhay niya? Autumn, ayusin mo yung sarili mo. Nandyan na yung sasakyan natin. Pupunta tayo sa Veles Enterprises para sa unang permahan ng memorandum. Tawag pa ni Austin habang nagmamadaling lumabas ng silid. Pilit na nag-ayos si Autumn. Naglagay siya ng makapal na concealer para matakpan ang eye bags niya at sumunod kay Austin. Habang nasa biyahe, tahimik lang siya. Nakatitig sa bintana, iniisip kung paano niyang bubuhayin ang bata sa tiyan niya ng mag-isa. Pero sa kabila ng takot, may kaunting panatag. Alam niyang gwapo ang ama ng bata. Magiging maganda ang lahi ng anak niya. Pagdating nila sa malaking gusali ng Veles Enterprises, sinalubong sila ng sekretarya ng CEO at dinala sila sa pinakatuktok na palapag. Ang opisina ng CEO ay malawak. May glass walls na tanaw ang buong skyline ng syudad at amoy ang mamahaling pabango. Isang pamilyar na amoy na biglang nagpatayo ng balahibo ni Autumn. Mr. Austin Cruz and Miss Autumn Cruz, please take a seat. Mr. Veles will be with you in a minute. Magalang na sabi ng sekretarya bago lumabas ng silid. Naupo si Autumn sa tabi ng kanyang kapatid. Pinagpapawisan ang mga palad niya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking matangkad. Nakasuot ng charcoal gray suit na perpektong nakalapat sa kanyang malawak na balikat. Ang buhok nito ay maayos na nakastyle. Ang jawline ay mapapakagatlabi ka.
In short, napakagwapong nilalang. Good morning, Mr. Cruz. Ang baritonong boses nito ang bumasag sa katahimikan ng silid. Halos mapatalon si Autumn sa kanyang upuan. Ang boses na yun. Ang mukhang yun. Ang amoy na yun. Siya, ang lalaki sa bar. Ang lalaking nakakuha ng virginity niya. Ang ama ng dinadala niya. Good morning, Mr. Velez. It's an honor to finally meet you. This is my personal assistant and my sister, Autumn. Pagpapakilala ni Austin, habang sinisenyasan si Autumn na tumayo at makipagkamay. Pilit na tumayo si Autumn habang nanginginig ang mga tuhod. Nang magtama ang mga mata nila ni Miguel, nakita ni Autumn ang panandaliang gulat sa mga mata ng binata na agad ding napalitan ng isang mapaglaro at nangunguyam ng ngiti. Inabot ni Miguel ang kanyang kamay kay Autumn. Nang magdikit ang kanilang mga palad, naramdaman ni Autumn ang init na nagpabalik ng lahat ng alaala ng gabing yun. Nice to meet you, Miss Autumn, sabi pa ni Miguel na may kakaibang diin sa kanyang pangalan. I believe we've met before. Or should I say, you left something in my car. Ha? Magkakilala kayo? Nagtatakang binalingan ni Austin ang kapatid at ang seryosong CEO na nasa harapan nila. Palipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. Sinusubukang basahin ng mga mukha dahil parang nakakita ng multo si Autumn. Halos mapigtas ang hininga ni Autumn. Ang kamay niya, na hawak pa rin ni Miguel ay pilit niyang binawi. Pero bago pa man niya ito tuluyang maalis ay naramdaman niya ang bahagyang pagpisil ng lalaki sa kanyang mga daliri. Hindi kuya. Mabilis na depensa pa ni Autumn. Medyo tumaas ang boses niya kaya mas lalong naging kahina-hinala. Pinilit niyang ibinalik ang profesional niyang ngiti kahit na ang puso niya ay parang gusto nang lumabas sa kanyang dibdib. Baka nagkakamali lang si Mr. Velez. Kahawig ko lang siguro yung nakaiwan ng gamit sa kotse niya. Nakataas ang isang kilay na tumingin si Miguel sa kanya. Ang mapaglarong ngiti sa mga labi nito ay mas lalong lumawak. Na tila ba labis nitong ikinatuwa ang pagkataranta ng babae. Is that so, Miss Cruz? Strange. Distinctive kasi yung mukha ng tinutukoy ko. At saka, amoy vanilla and strawberry din yung pabango niya. Katulad ng sayo. Gusto nang lamunin ng lupa ni Autumn sa mga sandaling yun. Paano nga ba naman niya makakalimutang yon ang gamit niyang pabango nung gabing yun? Sikat na scent kasi yon ngayon, Mr. Velez. Maraming gumagamit niyan. Mabilis na singit naman muli ni Autumn. Habang palihim na kinukurot ang sarili niyang hita sa ilalim ng mesa para magising sa realidad. At saka, napaka-common ng mukha ko. Sige na kuya, simulan na natin yung presentation para hindi natin masayang yung oras ni Mr. Velez. Napakurap si Austin. Medyo nakumbinsi naman sa palusot ng kapatid pero may kaunti pa ring pagdududa. Oo nga naman. Sige Mr. Velez, simulan na natin. Sa buong 3 oras ng presentation, hindi mapakali si Autumn. Nakaupo siya sa tapat mismo ni Miguel, habang si Austin naman ang nagsasalita sa unahan. Sa bawat paglipat ng slide sa projector gamit ang clicker, nararamdaman niya ang titig ni Miguel na nakapako sa kanya. Hindi ito tumitingin sa screen. Sa kanya lang ito nakatitig. Ang mga mata nitong parang agila ay sumusunod sa bawat galaw niya. Mula sa pag-ayos niya ng buhok, hanggang sa bahagyang paghawak niya sa kanyang tiyan na kanina pa nakakaramdam ng kaunting gutom. Huwag kang titingin, Autumn. Huwag na wag. Paulit-ulit na utos ni Autumn sa sarili, pero dahil sa antok, stress, at ang lumalalang morning sickness na pilit niyang pinipigilan, pakiramdam niya ay bibigay na ang katinuan niya. So that concludes our proposal, Mr. Velez. Sa wakas ay pagtatapos ni Austin, habang nag-aayos ng kurbata. We hope to have your firm as our major partner for this project. The proposal is solid, Mr. Cruz. My team will review the final terms. But you can expect the signed contract by Friday. That's great news! Thank you, Mr. Velez. Masayang sagot naman ni Austin habang nakikipagkamay muli. Inayos na ni Autumn ang kanyang mga gamit ng mabilis. Gusto niya nang tumakbo palabas ng gusaling ito. Pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hangin sa tuwing malapit ang lalaking ito. Nang makalabas sila sa boardroom at makasakay sa elevator pababa ng lobby, biglang nag-vibrate ang telepono ni Austin.
Tiningnan nito ang screen at agad na gumuhit ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Hala, bulong ni Austin. Bakit kuya? Tanong pa ni Autumn habang nakahawak sa strap ng bag niya. Tumatawag si mama. Sumakit daw yung dibdib ni papa. Isinugod sa ospital ngayon lang. Kailangan kong pumunta agad doon. Mabilis na sabi pa ni Austin. Halata ang taranta sa boses. Autumn, sumabay ka na sa akin. Hindi kuya, mauna ka na. Maliit lang yung kotse mo. Mas mabilis kang makakarating kung mag-isa ka lang. At saka may mga documents pa akong kailangan i-secure dito. Tatawagan ko na lang si Mang Tomas para sunduin ako dito sa lobby. Pagpigil pa ni Autumn, ayaw niyang makadagdag sa stress ng kapatid niya. Sigurado ka? Sige, mag-iingat ka dito Update kita agad tungkol kay Papa. Sabi pa ni Austin sabay takbo palabas ng elevator nang bumukas ito sa ground floor. Naiwan si Autumn sa lobby. Umupo siya sa isa sa mga malalambot na sofa malapit sa malaking glass wall. Nilabas niya ang kanyang phone at tinawagan si Mang Tomas, ang driver ng pamilya nila. Hindi mababahiran ng kahit na anong pag-aalala si Autumn tungkol sa ama dahil sanay na siya dito. Makulit kasi ang ama dahil high blood na ito kaya naman konting kain lamang ng bawal ay naninikip na yung dibdib. Mang Tomas, nasan po kayo? Ganun po ba? Sige po. Unahin niyo na po yung misis mo at baka may mangyaring hindi maganda sa kanya. Mag-aabang na lang po ako ng taxi dito o kaya magagrab ako. Opo, mag-iingat po kayo. Ibinaba ni Autumn ang phone at napabuntong hininga. Sumandal siya sa sofa at hinilot ang kanyang sintido. Mas lalong sumasakit ang ulo niya. At ang sikmura niya ay parang may nagwawalang kung ano sa loob. Kailangan ko nang umuwi bago pa ako magkalat dito. Bulong pa niya sa kanyang sarili. No driver? No ride? Isang pamilyar na baritonong boses ang narinig ni Otto mula sa kanyang gilid. Pag-angat ng tingin niya, nakatayo na naman sa harap niya si Miguel. Wala na itong suot na coat. Nakabukas na rin ang 2 botones sa may leeg ng kanyang puting polo shirt. Agad na tumayo si Autumn kahit medyo naramdaman niya ang bahagyang pag-ikot ng paligid. Mr. Velez, tapos na po yung meeting natin. Kung may kailangan pa po kayo sa kumpanya namin, maaari niyo pong i-email kay kuya ko. I'm not asking about the company, Autumn. Diretsong sabi pa ni Miguel. Humakbang ito ng isang beses papalapit. Sapat na para maamoy muli ni Autumn ang mint scent nito. I'm asking about you. At tungkol sa gabing yun. Wala akong alam sa sinasabi mo. Sabi ko naman sa inyo, nagkakamali kayo ng tao. Malamig na sabi ni Autumn habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin dito. Talaga? So, hindi ikaw yung babaeng humalik sa akin sa hallway ng bar. May mapang-asar na ngiti sa labi ni Miguel habang nakapamulsa ang mga kamay nito. Mabilis na namula ang buong mukha ni Autumn hanggang sa mga tenga niya. Sa sobrang inis at hiya, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Hoy, kanina ka pa. Hindi nga ako yung babaeng sinasabi mo kaya pwede ba tigilan mo na lang ako? Natahimik ang paligid. Ikaw ang babaeng yun. At hindi ako nagkakamali. Hindi pa naman malabo yung mga mata ko. At hindi pa ako ulyanin para hindi ka matandaan. Baka naman nakalimutan mo na yung nangyari kaya hindi mo ako maalala. Gusto mo bang ipaalala ko ngayon? Dito sa harap mo? Kung sino ba ako? Pulang iya ka! Inis na sabi pa ni Autumn. Sabay hablot ng kanyang bag mula sa sofa. Fine! Ako nga yun. Pero isang gabi lang yun, okay? Walang kahulugan sa akin yun at mas talong walang kahulugan sa'yo. Kaya please lang, hayaan mo na ako. Hayaan ka. Humakbang pa muli si Miguel. Mas lalong lumapit. Paano kita hahayaan kung pagising ko ay wala ka na? Tapos ngayon bigla kang susulpot sa office ko na parang walang nangyari? At bakit parang takot na takot ka sa akin? Hindi ako takot sa'yo, sigaw pa ni Autumn. Pero ang totoo, nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Ang init ng lobby. Ang labis na stress na kanina pa niya pinipilit na iwaksi sa isipan ay unti-unti siyang kinakain. Autumn, may problema ba? Seryosong tanong ni Miguel. Nang mapansin na biglang pumutla ang kanyang mukha. You look pale. Wala akong problema. Alis na ako. Sabi pa ni Autumn habang humahakbang papalayo. Pero sa unang hakbang pa lang niya, biglang dumilim ang paligid niya. Autumn! Yun na lamang ang huling narinig niya na sigaw bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Pero bago pa man siya tumama sa malamig na sahig, naramdaman niya ang isang pares ng matitigas at maiinit na bisig na sumalo sa kanya.
Nang muling magkamalay si Autumn, ang unang gumising sa kanya ay ang kakaibang amoy ng paligid. Hindi yon ang silid niya, kaya alam niyang hindi siya nakauwi kanina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakitang nasa loob siya ng isang pribadong silid sa isang ospital. May IV drip na nakakabit sa kanyang kaliwang kamay. Gising ka na pala. Lumingon si Autumn sa kanyang kanan at nakita si Miguel na nakaupo sa kanyang tabi. Wala na ang mapang-asar nitong ngiti. Ang mukha nito ngayon ay seryoso, madilim, at may bahid ng pag-aalala na hindi niya maipaliwanag. Nasaan ako? Mahinang tanong pa ni Autumn. Pilit na bumabangon pero agad din naman siyang pinigilan ni Miguel. Huwag ka na munang gumalaw. Nasa ospital ka. Hinimatay ka sa labi kanina. Sagot pa ni Miguel. Si Kuya? Si Papa? Tarantang tanong ni Autumn. Tumawag ako sa kapatid mo gamit yung phone mo habang wala kang malay. Ang tatay mo stable na. Nasa kabilang building lang sila ng ospital na to. Sinabi ko sa kanyang dinala kita dito dahil nahilo ka sa pagod. Paliwanag pa ni Miguel. Nakahinga naman ng maluwag si Autumn. Salamat. Sige na, pwede mo na akong iwan dito. Kaya ko na yung sarili ko. Hindi kumilos si Miguel. Nanatili itong nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay tila ba binabasa ang bawat galaw niya na hindi niya maintindihan. Bakit di mo sinabi sa akin? Tanong pa ni Miguel sa seryosong tono. Napakunot noo si Autumn. Ang alin? Sinabi sa akin ng doktor. Lumabas yung mga resulta ng pagtingin nila sa'yo. Sabi ni Miguel. Buntis ka, Autumn. 2 buwan na. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Autumn. Ang lihim na pilit niyang tinatago ay alam na ngayon ng lalaking ito. Ano naman ngayon? Pilit na matapang na sagot ni Autumn, kahit na nagsisimula ng mangilid ang luha niya sa kanyang mga mata. Oo, buntis ako. Pero walang kinalaman ng bata sa'yo. Akin to. Walang kinalaman sa akin. Bahagyang suminghal si Miguel, pero walang bakas ng galit sa mukha nito. 30 taon na ako, Autumn. Hindi ako tanga. At lalong hindi ko hahayaan na ang anak ko ay lumaking walang ama. Hindi mo naman kailangan maging ama. Sigaw pa ni Autumn, hanggang sa tuluyan ng pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Lahi mo lang naman yung kailangan ko eh. Gusto ko lang ng magandang lahi, okay? At nakuha ko na yun. Kaya pwede ba umalis ka na? Napatitig si Miguel sa kanya. Tila ba nagulat sa narinig pero agad ding nakabawi. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa labi nito bago muling naging seryoso ang mukha. Lahi lang pala yung habol mo ah. Sabi ni Miguel habang dahan-dahang lumalapit ang mukha sa mukha ni Autumn. Sapat na para maamoy niya ang hininga nito. Pwes, nagkakamali ka kung akala mo ganun lang kadali yun. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong pa ni Autumn. Magpahinga ka na muna ngayon dito. At bukas na bukas din, kakausapin ko yung mga magulang mo at kapatid mo. Seryosong pahayag pa ni Miguel. Magpapakasal tayo, Autumn. At wala kang magagawa doon. Hinarap ni Autumn ang malaking salamin sa loob ng master's bedroom ni Miguel. Nakasuot pa rin siya ng simpleng puting silk dress na pinatungan niya ng oversized cardigan kulay cream. Hinila niya ang tsinelas na pambahay at padarag na umupo sa gilid ng kama. Seryoso, Autumn? Kasal ka na? Bulong pa niya sa sarili habang sinasabunutan ng kaunti ang kanyang sariling buhok. Anong nangyari sa plano mong tahimik na pagpapalaki sa anak? Bakit napunta ka sa mansong to? Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Miguel na niluluwagan ng kanyang kurbata. Kagaya kanina sa kasal nila, mukha pa rin itong modelo dahil sa kagwapuhan. Pero halatang pagod na rin sa mabilisang seremonya na dinaluhan lang ng pamilya nila. Masisira yung buhok mo sa ginagawa mo. Puna pa ni Miguel habang isinasabit ang kanyang coat sa tabi ng pinto. Inirapan siya ni Autumn. Wala kang pakialam sa buhok ko, Veles. O baka naman gusto mong tawagin kitang asawa para mas ramdam mo. Veles pa rin? We just signed the contract, Autumn. You legally carry my name now. Tugon pa ni Miguel, isang mapang-asar na ngiti, ang gumuhit sa mga labi nito habang naglalakad patungo sa bar cart sa gilid ng kwarto para kumuha ng tubig. Contract? Business deal ba to sa'yo? Singhal pa ni Autumn habang nakapamewang. At saka pinilit mo lang naman ako, yung pamilya ko. Nakuha mo sa matatamis mong salita. At papitsang pa-deliver sa ospital. Ang daling mauto ni kuya, nakakahiya.
Humarap sa kanya si Miguel. Hawak ang baso ng tubig at sumandal sa gilid ng mesa. Correction, hindi ko sila pinilit. I simply presented a logical solution to a mutual situation. At saka gustong-gusto ko ng mga magulang mo. Sabi nga ng papa mo, mukha daw akong mapagkakatiwalaan. Kasi hindi nila alam na sapilitan tong kasal na to. Kung alam lang nila na binola mo lang ako sa parking lot ng bar, sino yung unang humalik sa hallway? Putol pa ni Miguel habang nakataas yung isang kilay. Ikaw! Sino yung mas mahigpit yung kapit sa bato ko? At bumulong na, ang sarap. Hoy! Ang sabi ko naman sa'yo lasing ako noon. Hindi counted yon. Depensa pa ni Autumn. Namumula na naman yung mga pisngi sa matinding hiya at inis. Lasing o hindi, may nangyari. At ngayon, buntis ka. Sabi mo nga, lahi ko lang naman yung habol mo. Ngayong kasal na tayo, nakuha mo na yung gusto mo. May legal na karapatan na yung anak natin sa magandang lahi na ipinagmamayabang mo. Aba, talagang isinusumbat mo sa akin yan? Alam mo, Veles, napakakapal din naman ng mukha mo, no? Swerte mo nga at ako yung nabuntis mo eh. Tignan mo nga ako, matangkad, matalino, independent. At maganda rin naman, hindi ka nalugi sa akin, no? Sinabi ko bang lugi ako? Untag pa ni Miguel. Unti-unting lumapit sa kama kung nasaan si Autumn. Kung sa tingin ko lugi ako, hindi ko sasayangin ng oras at pera ko para ayusin ang mabilisang kasal na to sa loob ng 1 linggo. I value my investment, Autumn. At ikaw, pati ang baby. Kayo, ang pinakamalaking investment ko ngayon. Investment mong mukha mo, asik pa ni Autumn. Bagaman bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya nang mapansin ang distansya nilang dalawa. Humakbang siya pabalik hanggang sa sumadsad ang likod ng tuhod niya sa gilid ng kutson. Uy, anong ginagawa mo? Huwag mong sabihing may consumption of marriage pang malalaman ha. Buntis ako, bawal yan. Napatigil si Miguel sa tapat niya habang may kakaibang kislap sa mga mata. Sino namang nagsabing may gagawin ako? Masyado kang advanced mag-isip, Autumn. Mas marami ka pang iniisip kesa sa akin. Siyempre, mahirap nang magtiwala sa lalaking nanghihila na lang bigla sa hallway. Naghahanap lang ako ng matatakasan nun mula kay Bianca. Ikaw naman yung nakaharang doon na parang tuod. Kaya ikaw yung nadamay. Tawa pa ni Miguel. Isang mahinang tawa na ngayon lang narinig ni Otto mula dito. Mas lalo tuloy itong naging gwapo sa kanyang paningin. Bagay na agad niyang iwinaksi sa kanyang utak. Umayos ka, Autumn. Kaawa yan. So ginamit mo lang ako bilang distraction? Napaka-gentleman mo naman talaga. Sarkastikong sabi pa ni Autumn sabay cross ng mga braso. Pero sumakay ka pa rin sa sasakyan ko. Paalala pa ni Miguel. Alak nga lang kasi yun. At saka sige na nga. Pumasa ka sa criteria ko kaya pinayagan kita. Pero hanggang dun lang yun. Criteria? Mukha, matangos na ilong, at height? Panunukso ni Miguel. Narinig ko yung bulong mo. Nung nagbibihis ka sa kotse, bago ka tumakas. Sabi mo, at least, pasok sa standards mo yung kumuha ng first time mo. Gusto nang magpakamatay sa hiya ni Autumn sa mga sandaling yon. Literal na narinig pala nito ang lahat ng pinagsasasabi niya nung akala niya ay tulog ito. Ay! Tumahimik ka na nga! Saad pa ni Autumn sabay dapa sa kama at nagtalukbong ng unan sa muka. Ayoko na! Matutulog na ako! Umalis ka na sa harapan ko! Narinig ni Autumn ang mahinang yabag ng mga paa ni Miguel papalapit sa gilid ng kama kung nasaan siya. Naramdaman niya ang bahagyang paglubog ng kutson nang maupo ito sa kanyang tabi. Dahan-dahang inalis ni Miguel ang unan na nakatakip sa mukha ni Autumn. Pagtingin niya dito, wala na ang mapang-asar nitong mukha. Seryoso na naman ito, pero may lambot na ngayon ang kanyang mga mata. I won't force you into anything, Autumn. Malambing na sabi pa ni Miguel. Alam kong mabilis ang mga nangyari at naguguluhan ka pa rin. I respect that. Teka, saan ka matutulog? May kabilang kwarto dito sa suite ko. Doon ako matutulog pansamantala. You can have this room all to yourself. Para makapagpahinga ka ng maayos. Masama sa buntis ang nasistress. Ganun ba? Medyo nauutal na sagot ni Autumn. Hindi niya inaasahan na magiging ganun ito ka-understanding. Akala niya ay pipilitin siya nitong magtabi sila sa kama. Yeah, pero bago ako lumipat doon, humakbang muli si Miguel papalapit.
Bago pa man makapag-react si Autumn, yumuko si Miguel at marahang inilapit ang kanyang labi sa noo ng asawa. Isang maikli, banayad at mainit na halik ang idinampi nito doon. Good night, Autumn Velez. Alagaan mo yung anak natin sa loob ng tiyan mo. Bulong pa ni Miguel bago ito tuluyang tumayo. Binuhat ang kanyang unan at extra blanket at naglakad patungo sa kabilang kwarto. Naiwan si Autumn na nakatulala sa kisame. Hawak ang kanyang noo kung saan idinampi ni Miguel ang labi nito. Ang kanyang puso ay nagwawala sa hindi maipaliwanag na dahilan. Visit na lalaking to. Bulong ni Autumn habang dahan-dahang ngumingiti nang hindi niya namamalayan. Sinasabotahin niya yung plano ko. Isang linggo matapos ang kasalan ni na Autumn at Miguel, may isang bagay na natutunan si Autumn. Yon ay ang katotohanang hindi nabibili ng bilyones ni Miguel Velez ang kapayapaan ng isip niya. Araw-araw silang parang aso't pusa sa mansyon. Kung mag-utos ito tungkol sa mga dapat niyang kainin at inuming gatas para sa baby, ay akala mo regional director ng Department of Health. Buwisit na buwisit si Autumn kaya sa tuwing abala ito sa trabaho, ay doon lamang tumatahimik ang buhay niya. Ngunit ngayong araw, napilitan si Autumn na pumunta sa Velez Enterprises. Dinala kasi ni Austin sa bahay nila ang ilang piraso ng naiwang papeles mula sa Cruz Investments na kailangan ng pirma ni Miguel para sa partnership nila. Dahil masama ang pakiramdam ng kuya niya, si Autumn ang nagboluntaryong maghatid. Aba, mukhang mas lalong humigpit yung security dito Bulong ni Autumn sa sarili habang naglalakad papasok sa lobby ng kumpanya. Simple lang ang suot niya ngayon, isang maluwag na pastel green blouse, black slacks, at flat na sapatos. Wala siyang suot na mamahaling alahas maliban sa wedding ring nila ni Miguel na itinago niya pa sa loob ng bag niya dahil hindi pa siya sanay na suot ito. Nang makalapit siya sa front desk, hinarang agad siya ng isang receptionist na may makapal na makeup at nakataas ang kilay. Kasamang isang gwardya na mukhang kakagising lang. Yes? Sino pong kailangan nila? Tanong ng receptionist na walang bahid ng ngiti. Magpapadala lang sana ako ng documents kay Mr. Miguel Velez mula sa Cruz Investments. Magalang na sagot ni Autumn habang kinukuha ang brown envelope sa bag niya. Tiningnan naman ng receptionist si Autumn mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ang panghahamak sa mga mata nito nang makitang simple lang ang porma ng babae. May appointment ba kayo kay Sir Miguel? Strict po yung schedule ng CEO ngayon. Kung drop-off lang yan, iwan mo na lang dyan sa gilid ng basurahan ng mga courier. Maangas na sabi pa ng receptionist. Napakunot ang noo ni Autumn. Excuse me? Basurahan? Importante itong mga documents na to. At saka pwede mo namang itawag sa sekretary niya sa itaas na nandito si Autumn. Miss, marami kaming ginagawa dito. At saka hindi pwedeng basta-bastang nagpapapasok ng kung sino-sinong lumalapit lang para makita si Sir Miguel. Uso po yung mga akyat bahay at cloud chaser ngayon. Sabat naman ang gwardya na humakbang pa sa tapat ni Autumn. Cloud chaser? Ako? Pabalang na sagot pa ni Autumn. Hoy kuya na security guard na mukhang kulang sa seminar. At ikaw na Miss Receptionist na parang sinalanta ng highlighter yung mukha. Hindi ko kailangan ng clout ng CEO nyo. At kung alam nyo lang kung sino yung kaharap nyo, baka kayo yung mapalayas dito. Aba, sumasagot ka pa? Guard, ilabas mo nga to. Nakakaabala sa mga totoong kliyente. Sigaw pa ng receptionist. Hahawakan na sana ng gwardya ang braso ni Autumn nang biglang may marinig silang malamig na pamilyar na boses mula sa likuran. Anong kaguluhan to? Natahimik ang buong lobby. Lumingon silang lahat at nakita si Miguel na pababa ng grand staircase kasama ang tatlong executive na nakasunod sa kanya. Mukha itong galit at madilim ang mukha. Sir Miguel! Mabilis na sumbong ng receptionist. Biglang nagbago ang boses at naging parang maamong kuting. Etong babae na to po kasi nagpupumilit pumasok na walang appointment. Sinigawan po kami at nanggugulo dito sa lobby. Tumingin si Miguel kay Autumn. Pagkatapos ay tumingin siya sa gwardya na malapit pa rin sa pwesto ng asawa niya. Nilapitan mo ba siya? Tanong pa ni Miguel sa gwardya. Opo sir. Pinapalabas ko lang po kasi walang ID. You're fired. Pack your things. Putol pa ni Miguel na walang pag-aalinlangan. Nanlaki ang mga mata ng gwardya at ng receptionist. Po, sir? Binalingan naman ni Miguel ang receptionist. At ikaw, mag-ayos ka na ng gamit mo. Sasamahan mo siya palabas ng kumpanyang to bago matapos ng 5:00. Pero sir, nanggugulo po siya. She is not a troublemaker.
Mariing sabi pa ni Miguel. Sabay hakbang papalapit kay Autumn. Kinuha nito ang brown envelope na hawak ng babae. At sa gulat ng lahat ay dahan-dahan nitong inilagay ang isang braso sa bewang ni Autumn upang alalayan nito. She is my wife, Mrs. Autumn Velez. At sa susunod na bastusin niyo ang asawa ko sa sarili kong kumpanya, sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa inyo. Nalaglag ang mga panga ng mga empleyado sa lobby. Ang chismis na kasal na ang mailap at aroganteng CEO ay totoo pala. At ang asawa nito ay ang simpleng babae lang pala. Nang makarating sila sa loob ng pribadong elevator patungo sa top floor, agad na tinabig ni Autumn ang braso ni Miguel na nasa bewang niya. Ayan yung napapala ng mga diktador na tulad mo na ayaw ipaalam sa mundo ang kasal natin. Kung hindi mo ako ginawang secret wife, hindi sana ako mapagkakamalang akyat bahay ng mga tauhan mo. Asik pa ni Autumn habang inaayos ang kanyang blouse. Nairita naman si Miguel at hinarap siya. Ako pa ngayon yung may kasalanan. Sinabi ko bang itago natin? Ikaw ang nagpumilit na wag munang mag-post at mag-announce dahil sabi mo ayaw mo ng atensyon. Ngayon naharang ka, sa akin mo isinisisi. Aba syempre, kumpanya mo to. Dapat may memo ka na wag harangin ang magandang babae na may dalang envelope dahil asawa ko yan. Ganun dapat. Pabalang na sagot ni Autumn. Huminga ng malalim si Miguel upang pigilan ang sariling matawa o mainis. You're unbelievable, Autumn. At saka bakit ka ba naglalakad mag-isa dito? Nasaan yung driver na binigay ko sa'yo? Pinauwi ko. Ang hilig mong mag-utos ng mga bodyguard at driver. Parang preso yung trato mo sa akin. Tratong preso? Nag-aalala ako, Autumn, buntis ka. Baka nakakalimutan mo. Paano kung natula ka ng gwardya kanina? O kaya nahilo ka na naman sa lobby? Mataas na rin yung boses ni Miguel habang bumubukas yung pinto ng elevator sa kanyang opisina. Kaya ko yung sarili ko. At heto na yung mga papeles mo mula kay kuya. Pirmahan mo na para makalayas na ako dito. Padarag na inilapag ni Autumn ang envelope sa desk ni Miguel. Naupo si Miguel sa kanyang swivel chair at mabilis na binuklat ang papeles. Habang nagpipirma, hindi niya mapigilang tignan ang asawa na ngayon ay abala sa pag-inom ng tubig sa dispenser sa gilid ng silid. Kumain ka na ba ng tanghalian? Tanong pa ni Miguel. Medyo bumaba na yung tono ng boses. Busog pa ako. Tipid na sagot pa ni Autumn. Autumn, 2:00 na ng hapon. Huwag mong gutumin yung anak ko. Seryosong utos pa ni Miguel. Humarap naman si Autumn na may hawak na baso. Nakataas ang kilay. Anak mo lang? Wow ha? Ako ang nagdadala. Ako yung nagsusuka tuwing umaga. Tapos sa'yo lang tong bata. At saka lahi mo lang naman talaga yung kailangan ko dito eh. Kaya huwag kang masyadong protective. Tumayo si Miguel. Iniwan ang pluma at lumapit sa kanya. Mas matangkad dito kaya napilitan si Autumn na tumingala dito. Amoy na amoy niya ulit ang mint scent na pabango nito na unti-unti na namang nagpapabalot ng inis sa kanya. Kahit lahi ko lang yung habol mo, kasal ka na sa akin ngayon. At ang ibig sabihin yan, pananagutan ko kayong dalawa. Kahit araw-araw mo pa akong bordagulin, sabi ni Miguel. Bago pa man makapagsalita si Autumn, mabilis nang kinuha ni Miguel ang phone nito at nagdial. Secretary, order a full course lunch from the Italian restaurant downstairs. Now. Huy, sabi ng ayoko. Kakain ka, Autumn. Sasabayan kita. At pagkatapos nito, ihahatid kita pa uwi sa bahay natin. Maliwanag? Sabi pa ni Miguel na may mapaglarong ngiti sa mga labi habang nakatitig sa namumulang mukha ng kanyang asawa. Pwisit ka talaga. Bulong ni Autumn sabay upo sa sofa ng opisina habang lihim na natutuwa dahil sa totoo lang nagugutom na talaga siya. 2 buwan muli yung lumipas at ang buhay ni Autumn bilang asawa ay hindi niya talaga pinagsisihan. Mas nakilala niya si Miguel at masasabi niyang hindi lamang ito gwapo, kundi napakabuting asawa din ito sa kanya. Sa loob ng 2 buwang yon, may unti-unting nagbago sa puso ni Autumn. Mahirap aminin, lalo na sa isang babaeng may mataas na pride. Pero nahuhulog na siya. Panong hindi? Sa pagiging masungit at arogante ni Miguel, nandoon yung pag-aalaga nitong walang kapantay. Si Miguel na nagigising sa madaling araw para lang hagurin ang likod niya kapag sinusumpong siya ng pagsusuka. Si Miguel na kahit busy sa kumpanya ay tumatawag para lang tiyaking nakakain siya sa oras. Lahi lang ba talaga yung habol ko? Tanong pa ni Autumn sa kanyang sarili habang nakatingin sa mukha ni Miguel na seryosong nagmamaneho ngayon. Parang hindi na.
Ngayong araw, bumiyahe sila patungo sa probinsya kung nasaan ang malawak na hasyenda ng pamilya Velez. Gusto daw ni Miguel na makalanghap si Autumn ng sariwang hangin para sa pagbubuntis nito. Habang nasa biyahe pa lang, nakaramdam na si Autumn ng kakaibang kirot sa kanyang kanang bahagi ng puson. Papunta sa may likod, bahagya siyang napaungol at napahawak sa kanyang tagiliran. Autumn, okay ka lang? Mabilis na tanong ni Miguel sabay sumulyap sa kanya ng may pag-aalala. Masakit ba yung tiyan mo? Pinilit ni Autumn na ngumiti ng normal at umayos ng upo. Hindi, okay lang ako. Medyo nangangalay lang siguro sa biyahe. Alam mo naman, lumalaki na si baby. Sigurado ka? Gusto bang huminto na muna tayo sa gas station? Wag na, malapit na naman tayo. Kaya ko to. Sagot niya. Binaliwala ni Autumn ang kirot. Iniisip niya na normal lang na sumakit ang tagiliran niya dahil sa pag-a-adjust ng katawan niya sa pagbubuntis. Pagdating nila sa hasyenda, sinalubong sila ng mga tauhan doon. Napakaganda ng ancestral house. Malawak, presko, at napapaligiran ng mga puno. Pero ang magandang mood ni Autumn ay agad na naunsami nang lumapit ang isang dalaga na may dalang tray ng juice. Sir Miguel, welcome back po! Masiglang bati ng babae. Siya si Clarissa, ang anak ng matandang kasambahay ng hasyenda. Nalaman ni Autumn kay Miguel na pinag-aral pala ito ng pamilya Velez at kamakailan lang ay nakapagtapos ng kolehiyo. Maganda si Clarissa. May kabataan at kitang-kita sa mga mata nito ang labis na paghanga kay Miguel na halatang lumalagpas na sa linya ng pagiging katulong nito. Thank you, Clarissa. Nasaan si Nanay Celia? Formal na tanong ni Miguel habang kinukuha ang baso ng juice. Nasa kusina po. Nagluluto ng paborito niyo, sagot ni Clarissa. Sabay baling kay Autumn na may pekeng ngiti. Hello po, Ma'am Autumn. Naku, Sir Miguel, ang swerte niyo naman po sa asawa niyo. Mukhang matured na po. Tumaas ang kaliwang kilay ni Autumn. Matured? Tinawag ba siyang matanda ng batang ito? Matured na talaga, Clarissa. 30 na ako. May laman ng utak at hindi kung ano-anong landi yung inaatupag. Pabalang na sagot ni Autumn na may kasamang matamis na ngiti. Medyo napahiya si Clarissa pero hindi ito sumuko. Nang maglakad sila patungo sa salas, sinadya nitong sumabay kay Miguel. Sir Miguel, nga pala, yung mga tinuro niyo po sa akin sa business management nung nakaraang bakasyon, nagamit ko po sa una kong trabaho. Sobrang talino niyo po talaga. Sana po, madalas kayo dito para maturuan niyo pa po ako. Naramdaman ni Autumn ang biglang pag-igting ng kirot ng kanyang tagiliran na sumabay sa kirot ng selos ng kanyang dibdib. Lalo siyang nainis dahil si Miguel naman ay sumasagot lang ng pormal. Tila walang kamalay-malay sa motibo ng babae. Mabuti naman kung ganun. Gamitin mo yan sa maayos na paraan. Simpleng sagot ni Miguel. Oo nga naman, Clarissa. Singit muli ni Autumn sabay kapit ng mahigpit sa braso ni Miguel. Ipinapakita ang kanyang wedding ring. Sobrang talino ng asawa ko. Kaya nga ako lang yung pinakasalan niya eh. Kasi alam niyang hindi lang basta magandang lahi ang kailangan niya, kundi isang babaeng kapareho niya yung level. Sige na, mauna na kami sa kwarto ha. Medyo napagod yung asawa ko sa pag-aalaga sa akin at sa baby namin. Halatang nairita si Clarissa kaya nagmarcha ito pabalik sa kusina. Nang makapasok sila sa kwarto, agad na tinabig ni Autumn si Miguel. Ayan, isa ka pa. Kita mo nang nilalandi ka na sa harap ko, deadma ka lang. Nagtaka naman na tumingin si Miguel sa kanya. What are you talking about? Clarissa is just being polite. Pinag-aral namin siya. Natural lang na maging magalang siya. Magalang mong mukha mo. Kitang-kita sa mga mata niyang gusto kanyang agawin. At ikaw naman, pakul ka lang dyan. Sigaw pa ni Autumn. Habang pilit na binabaliwala ang tumitinding sakit sa kanyang kanang bahagi ng likod at puson. Napaupo siya sa gilid ng kama. Medyo hinihingal. Autumn, naghahanap ka na naman ng away. Masyado kang paranoid. Medyo naiiritang sabi ni Miguel habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Magpahinga ka na lang. Hindi ako paranoid. Nasusuka lang ko sa mukha mo. Asik pa ni Autumn pero sa pagkakataong ito ay hindi na niya natapos ang susunod na sasabihin. Isang matalim, parang hinahating kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang likod. Napasigaw si Autumn ng malakas at napadapa sa kama habang ang dalawang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang tagiliran. Ah! Miguel! Daing pa niya. Agad na nataranta si Miguel. Lumapit ito at binuhat si Autumn. Autumn!
Anong nangyayari? Nasaan yung masakit? Ang sakit! Ang likod ko! Hindi ko kaya! Hikbi pa ni Autumn nang tignan ni Miguel ang bedsheet. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mabilis na pagkalat ng sariwang dugo mula sa ilalim ng dress ni Autumn. Diyos ko, Autumn! Sigaw pa ni Miguel. Buong lakas niyang binuhat ang asawa palabas ng kwarto. Nanay Celia! Ihanda yung kotse ngayon na! Ang buong biyahe patungo sa pinakamalapit na ospital sa probinsya ay isang bangungot para sa kanilang dalawa. Si Autumn ay halos mawala na ng malay sa sobrang sakit, habang si Miguel naman ay parang mababaliw na sa pagmamaneho. Hawak-hawak ang malamig na kamay ng asawa. Miguel, ang baby natin, lahi mo, baka mawala. Umiiyak na bulong ni Autumn habang unti-unting pumipikit ang mga mata. Huwag kang magsalita, Autumn. Lumaban ka. Walang mawawala. Naririnig mo ba ako? Saad pa ni Miguel habang ang boses nito ay nanginginig din sa takot at luha. Pagdating sa emergency room, agad na kinuha ng mga doktor at nurse si Autumn. Pilit na pinipigilan si Miguel sa labas ng operating room upang hindi makapasok. Makalipas ng 1 oras ng pagsusuri at ultrasound, lumabas ang attending physician na may malungkot na muka. Mr. Velez? Doc, kumusta yung asawa ko? Ang anak ko? Tarantang tanong ni Miguel. Huminga ng malalim ang doktor. Mr. Velez, your wife is suffering from an advanced ectopic pregnancy. Pero hindi ito yung karaniwang kaso na nasa fallopian tube. Ang fetus ay nagdevelop at lumaki sa may abdominal cavity. Particular malapit sa kanyang kanang kidney. Nanghina ang tuhod ni Miguel. Ano pong ibig sabihin yan? Sobrang delikado nito para sa buhay ng asawa mo. Habang lumalaki ang fetus, sinisira nito ang mga blood vessels malapit sa kidney na siyang dahilan ng internal bleeding niya ngayon. We have no choice, Mr. Velez. We need to perform an emergency abortion to save your wife. Kung hindi natin to gagawin ngayon, pwede silang mawala pareho. Parang gumuho ang mundo ni Miguel. Ang anak na pinakahihintay nila, ang batang naging dahilan ng pagkakakilala at kasal nila, ay kailangang alisin para mabuhay ang babaeng unti-unti na niyang minamahal ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Tumingin si Miguel sa glass window ng operating room kung nasaan si Autumn, na ngayon ay tinuturukan na ng mga aparato. Gawin niyo po ang lahat. Basag ang boses na sabi ni Miguel habang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Iligtas niyo po yung asawa ko. Please, iligtas niyo po si Autumn. 4 na buwan ang mabilis na lumipas mula nung gabing yon sa probinsya na bumago sa buhay nilang mag-asawa. Mula nung mawala ang kanilang unang magiging anak, tuluyan ang nagbago ang timpla ng relasyon ni na Autumn at Miguel. Ang dating maingay, makulit, at punong-puno ng bordagulang pagsasama ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Naging abala si Miguel sa trabaho. Halos doon na ito tumira sa opisina at madalas kung umuwi sa mansyon ay madaling araw na. Kung minsan nga ay hindi na ito umuuwi sa loob ng 3 araw. Sa tuwing magkikita sila, isang pilit na ngiti at maikling, kumain ka na ba na lang, ang nagiging usapan nila. Sa loob ng malawak na master's bathroom, nakaupo si Autumn sa malamig na sahig. Sa harap niya, nakalatag sa ibabaw ng marmol na lababo ang 10 piraso ng pregnancy test kits. Pang-ilang beses na niya itong ginagawa nitong mga nakaraang linggo. Isang pulang guhit. Lahat ng 10 kit, isang pulang guhit lang ang nakasulat. Negative. Nanginginig ang mga kamay ni Autumn habang hawak ang kanyang telepono na naka-loudspeaker. Kasalukuyan niyang kausap ang matalik niyang kaibigang si Chloe. Negative pa din, Chloe. Lahat sila negative. Basag ang boses ni Autumn habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha. 4 na buwan na. Sinusunod ko naman yung ovulation calendar. Umiinom ako ng vitamins. Bakit ayaw pa din? Autumn, please, makinig ka sa akin. Malungkot na sagot ni Chloe. Dinig na dinig ang awa sa boses nito. Gagagaling mo lang sa major surgery, 4 na buwan na yung nakalipas. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Bakit mo ba pinapahirapan yung sarili mo na magbuntis agad? Dahil kailangan ko, Chloe. Biglang napaiyak ng tuluyan si Autumn. Gusto kong magkaanak ulit dahil baka kapag nagkaanak kami, bumalik kami sa dati ni Miguel.
Baka hindi na siya maging abala sa trabaho. Baka hindi na siya umiwas sa akin. Pakiramdam ko. Pakiramdam ko kapag wala yung bata, wala na ring dahilan kung bakit niya ako pinakasalan. Lahi lang naman yung habol ko sa kanya nung una, diba? Baka ganun din siya sa akin. Otto, wag mong sabihin yan. Mahal ka ni Miguel. Nakita ko kung paano siyang umiyak nung nasa ospital ka. Pag-aalupa ni Chloe. Pero bakit hindi na siya umuwi ngayon? Bakit hindi niya ako magawang tignan sa mga mata? Hikbi pa ni Autumn. Wala na akong magawa, Chloe. Natatakot ako na isang araw. Magising na lang ako ng tuluyan na wala na siya sa akin. Walang nagawa si Chloe kundi ang bumuntong hininga at makinig sa hagulgol ng kaibigan niya. Alam nitong kahit anong payong ibigay niya, ang sugat sa puso ni Autumn ay tanging si Miguel lang ang makakagamot. Nang gabi ding yun, saktong 3:00, dumarating ang sasakyan ni Miguel sa mansyon. Nagmamadali itong pumasok sa loob ng bahay. May hawak na folder at mabilis na nag-aayos ng kanyang kurbata. Halatang may pupuntahan na naman itong importante. Miguel! Tawag ni Autumn habang nagmamadaling bumaba ng hagdan. Uuwi ka ba ngayong gabi? Nagpaluto ako kay Nanay Celia ng paborito mong hindi ako makakahabol sa hapunan, Autumn. Mabilis na sagot ni Miguel. Hindi man lang ito tumingin sa kanya habang nilalagay ang wallet sa bulsa. May kailangan akong puntahan ngayon, isang mahalagang meeting. Huwag mo na akong hintayin. Pero Miguel, sandali lang I have to go. Seryosong sabi pa ni Miguel bago tuluyang tumalikod at mabilis na lumabas ng pinto. Naiwan si Autumn na nakatayo sa salas. Nakakuyom ang mga palad. Dito na nakaramdam si Autumn ng matinding pagdududa sa asawa. Kaya kahit ayaw niyang gawin ang naiisip niya, ay wala siyang nagawa kundi ang sundin ng isipan niya. Dala ng matinding takot, selos at ang emosyon na matagal na niyang kinikimkim, kinuha ni Autumn ang susi ng kanyang sariling sasakyan. Sumakay siya dito at palihim na sinundan ang sasakyan ni Miguel na bumabagta sa kahabaan ng highway ng syudad. Matapos ang halos 30 minutong pagbabiyahe, nakita niyang pumarada ang sasakyan ni Miguel sa tapat ng isang malaking hotel sa Makati. Lumabas si Miguel at pumasok sa loob. Agad nagpark si Autumn sa gilid at sumunod ng mabilis. Pagpasok niya sa coffee shop ng hotel, halos gumuho ang natitirang pag-asa ni Autumn sa kanyang nakita. Nakatayo si Miguel malapit sa isang table. May isang babaeng maganda ang biglang yumakap sa asawa niya. Mas lalong sumakit ang dibdib ni Autumn nang makitang tumawa ng mahina si Miguel. Isang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Autumn mula dito. Nagtawanan silang dalawa, mukhang masaya at komportable sa isa't isa. Ang galit at pinagsamang sama ng loob ay kumawala na rin talaga kay Autumn. Hindi niya na napag-isipan pa ang gagawin at basta na lamang siyang sumugod sa kinaroroonan ng asawa. Miguel! Sigaw pa ni Autumn habang nagmamadaling lumapit sa mesa ng dalawa. Autumn, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Miguel, anong ginagawa ko dito? Saad ni Autumn sabay baling sa babaeng kasama nito. Ikaw, walang yaka? Kaya pala hindi na umuwi yung asawa ko sa bahay dahil dito ka lang naman pala niya pinupuntahan? Ang kakapal ng mukha niyo? Sa hotel pa talaga kayo nagkikita? Wait miss, nagkakamali ka. Pilit na pagpapakalma ng babae. Huwag mo akong mamismiss. Nakita ko kayong magkayakap. Nakita ko kayong nagtatawanan. Sigaw pa ni Autumn na nagsisimula ng umakit ng pansin sa ibang tao sa coffee shop. Autumn, tama na. Sumusobra ka na. Mariing saad pa ni Miguel. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso ni Autumn. Umalis tayo dito ngayon din. Bitawan mo ako, Miguel. Bitawan mo ako. Pilit na nagpupumiglas si Autumn. Buong lakas siyang hinila ni Miguel palabas ng hotel. Binaliwala ang mga tingin ng mga gwardya at receptionist hanggang sa makarating sila sa parking lot. Padarag na binuksan ni Miguel ang pinto ng kanyang kotse at itinulak ng banayad si Autumn sa loob bago siya sumakay sa driver's seat at sinarado ang pinto. Ano ba, Miguel? Papayagan mo na lang ba yung babaeng yun na tumahimik ka, Autumn? Sigaw pa ni Miguel. Ito ang unang pagkakataon na sumigaw si Miguel ng ganun kalakas. Ang mga mata nito ay mapula at puno ng matinding galit. Bakit, Miguel? Masakit ba yung katotohanan? Umiiyak na sumbat ni Autumn habang hinahampas ang dibdib ng asawa. Sana hindi mo na lang pinaalis yung bata nung gabing yun kung ipagpapalit mo rin pala ako sa iba.
Sana hinayaan mo na lang kaming mawala pareho ng anak mo. Mas madali pa siguro yun. Kesa ganito na araw-araw kong pinapatay sa lungkot habang ikaw nagpapakasaya sa piling ng iba. Napatitig si Miguel sa kanya. Ang mga panga nito ay napaigting. At ang mga luha na matagal nitong itinago ay tuluyan na ring pumatak sa kanyang mga pisngi. Sana hindi ko na pinaalis? Ganting sigaw ni Miguel. Ang boses ay basag na basag. Sa tingin mo madali sa akin yung desisyon na yun, Autumn? Sa tingin mo ba hindi masakit sa akin na mawala yung anak ko? Gabi-gabi akong hindi nakakatulog dahil sa tuwing tinitignan kita. Naaalala ko kung paano ka muntik nang mamatay sa harapan ko. Natatakot ako, Autumn. Natatakot akong hawakan ka. Natatakot akong lumapit sa'yo dahil pakiramdam ko. Kasalanan ko kung bakit nawala yung baby natin. Napatigil si Autumn. Tumingin siya kay Miguel. Nakita ang lalaking palaging matatag at matapang na ngayon ay umiiyak na parang bata sa harap niya. Hindi kita pinagpalit, Autumn. Kailanman hindi kita ipagpapalit sa iba. Patuloy pa ni Miguel habang hinahawakan ng kanyang sariling ulo. Ang babaeng nakita mo kanina, si Tita Elena yun. Kapatid siya ng papa ko, isa siyang OBGYN specialist na galing sa Amerika. Nanlaki ang mga mata ni Autumn. Tita mo? Oo. Hikbi ni Miguel. Lumingon ito sa asawa na may kasamang labis na pagmamahal at sakit. Nagtatrabaho ako gabi-gabi. At hindi ako umuuwi dahil nahihiya ako sa'yo. Pero sa tuwing may libre akong oras, nakikipagkita ako kay Tita Elena. Nagpapatulong ako sa kanya. Nagtatanong ako kung paano yung tamang paraan para maalagaan yung katawan mo pagkatapos ng ectopic pregnancy. Nagtatanong ako kung paano tayo makakabuong muli ng ligtas nang hindi ka nalalagay sa panganib. Gusto kong ibalik yung anak natin, Autumn. Pero mas gusto kong protektahan yung buhay mo. Napatakip ng bibig si Autumn. Ang lahat ng selos, galit at pagdududa na nagpahirap sa kanya sa loob ng 4 na buwan ay biglang naglaho. Napalitan ng matinding pagsisisi at pagkaawa sa kanyang asawa. Miguel, bulong pa ni Autumn. Araw-araw akong natatakot na baka kapag sinubukan natin ulit, mawala ka na sa akin ng tuluyan. Patuloy ni Miguel. Isinandal ang kanyang ulo sa manibela habang patuloy na umiiyak. Hindi ko kaya yun, Autumn. Mas pipiliin kong wag na lang magkaanak habang buhay kaysa mawala ka sa tabi ko. Mahal kita, Autumn. Hindi lang lahi mo yung kailangan ko. Ikaw yung kailangan ko. Patawad, Miguel. Patawad. Umiiyak na sabi pa ni Autumn. Hinahagkan ang balikat ng asawa. Akala ko hindi mo na ako mahal dahil wala na yung baby. Akala ko iniiwasan mo ko dahil wala akong kwentang asawa. Patawarin mo kung nagduda ako sa'yo. Inangat ni Miguel ang kanyang mukha at hinarap ang asawa. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Autumn gamit ang kanyang mga maiinit na palad. Pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. Patawarin mo din ako, Autumn. Naging duwag ako. Mahinang sabi pa ni Miguel. Dapat kinausap kita. Dapat hindi ko hinayaang mag-isa ka sa lungkot. Magmula ngayon, wala nang iwasan, okay? Hikbi pa ni Autumn. Pilit nang umingiti sa kabila ng mga luha. Kahit gaano pa kasakit, pag-uusap tayo. At tungkol sa baby, maghihintay tayo kung kailan handa na yung katawan ko. Kung kailan ipagkakaloob na ng Diyos. Basta magkasama tayo. Magkasama tayo, Mrs. Velez, habang buhay. Bulong pa ni Miguel bago muling hinalikan ang noo ng kanyang asawa habang nakayakap sila sa isa't isa sa loob ng sasakyan. 2 taon ang muling lumipas. Naging maayos ang relasyon nila Autumn at Miguel. Hindi man ganun kaperpekto, ngunit masasabi talaga ni Autumn na hindi siya pinabayaan at minahal siya ni Miguel ng sobra pa sa inaakala niya. Sa 2 taong sinubukan nilang bumuo ulit ng magiging anak, pinalakas ni Autumn ang kanyang katawan sa gabay ni Tita Elena, ni Miguel, habang si Miguel naman ay binawasan ng pagiging workaholic. Matapos ang ilang buwan na pagsubok, binigyan sila ng kambal na anak. Miguel, dalian mo nga dyan sa pagtitimpla ng gatas. 2 tong umiiyak ko. Hindi pwedeng bagal-bagal ka. Sigaw pa ni Otto mula sa loob ng nursery room ng mansyon. Coming! Parating na, Mrs. Velez! Kasalukuyan ang sinusunod ang tamang ounces. Sagot pa ni Miguel mula sa kusina.
na may kasamang tunog ng nagmamadaling mga yabag ng paa. Pumasok si Miguel sa nursery room na may hawak na 2 bote ng gatas. Ang mag-asawa na akala mo ay stress na stress sa buhay dahil sa magulo nilang buhok, nangingitim na ilalim ng mga mata at ang damit nila na tila kahapon pa. Heto na po yung gatas ng mga prinsipe at prinsesa. Nakangiting sabi ni Miguel habang inaabot ang isang bote kay Autumn at kinuha naman yung isa para painumin ng sanggol na buhat-buhat niya. Nakahinga ng maluwag si Autumn habang pinapainom ang sanggol na nasa kanyang mga bisig. Tinignan niya ang kanyang mga anak na ngayon ay tahimik nang sumususo. Tignan mo tong si Summer, Miguel. Natatawang bulong ni Autumn habang nakatingin sa anak na hawak ng asawa. Tignan mo yung jawline at ilong niya. Sabi ko sa'yo, panalong-panalo yung lahi mo eh. Natawa ng mahina si Miguel habang maingat na hinahaplos ang manipis na buhok ng kanyang anak na babae. Aba syempre, sino ba yung ama? Pero tignan mo din doon si Winter. Nakuha yung mga mata mo, matalas tumingin, mukhang mana sa'yo. Swerte talaga ako, Autumn. Sobrang swerte. Seryosong sabi ni Miguel bago tumingin ng diretso sa mga mata ng asawa na may kasamang malalim na pagmamahal. Hindi lang dahil sa kambal, kundi dahil hindi mo ako hinayaang sumuko nun. Naramdaman ni Autumn ang pamilyar na kuryente sa kanyang dibdib. Ang parehong kuryente na naramdaman niya nung gabing hilahin siya ng lalaking ito sa hallway ng bar. Dahan-dahan niyang sinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel habang pareho nilang pinapanood ang kambal na unti-unti nang dinadalaw ng antok. Makalipas ang ilang oras, nang tuluyang makatulog sina Winter at Summer sa kanilang mga crib, maingat na lumabas sa silid ang asawa. Pumunta sila sa malawak na balkonahin ng mansyon kung nasa ng preskong hangin ng gabi. Niyakap ni Miguel si Autumn mula sa likuran. Pinulupot ang kanyang mga braso sa bewang nito at ipinatong ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Amoy na amoy ni Autumn ang paborito niyang natural na pabango na humalo na sa amoy ng baby powder. Nga pala, tumawag si Kuya Austin kanina. Basag ni Autumn sa katahimikan. Oh, nung sabi ng bayo kong hyperactive. Gusto daw niyang bilhan ng mini sports car sina Winter at Summer para sa unang kaarawan nila next month. Sabi ko wag na muna dahil hindi pa naman nakakalakad ng maayos. Kotse na agad yung iisipin. Tawa pa ni Autumn. Masyadong excited maging tito. Hayaan mo na. Basta ba hindi niya maturuan sa masamang bisyo yung mga anak natin? Sagot naman ni Miguel na naging dahilan ng sabay nilang pagtawa. Nagkatinginan pa silang saglit bago dahan-dahang lumapit ang mukha ni Miguel sa kanyang asawa. Naramdaman nila ang matamis at malambot na labi ng isa't isa. Kapwa paus pa at hingal na hingal ng maghiwalay. Walang labis na mapaglagyan ang kaligayahan nilang dalawa dahil sa kabila ng pagsubok na napagdaanan nila ay heto, buo at masaya ang kanilang pagsasama. Dito na nga po nagtatapos ang nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Autumn at ni Miguel. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.